Ayun po, ang magandang morning po sa inyo mga boss. So, welcome again po sa JLat Vlog. So, for this episode po natin, andito po tayo ngayon sa bayan naman po ng Umingan, Pangasinan. At mayroon po kaming ipapakita po sa inyo na property dito. So, sa ngayon pong araw po nito, kasama na po namin yung aming drone man, si Boss Jason. At kukuha na po ng drone itong mga property na ano namin. Tapos yung mga na-vlog po namin na wala pang drone shots, babalikan po namin para makuha na po ng drone video para makita nyo po. So ito po yung boundary po ng property. So may may mondo dito yun nga lang po at hahanapin po natin sana. Kaso nga lang po masukal, hindi makita. So nandito daw po yung mohon. At ito na po yung property na binibenta na mayroon pong sukat na 1.4 hectare po ito na nakaalong ano po, farm to market road po siya. So ito yung farm to market road, rough road nga lang po siya, pero mga ilang metro lang po ang layo po niya sa barangay cemented road at siguro mga wala pang 1 kilometers po ang layo po niya sa National Highway Pangasinan Nueva Ecija Road. Tapos andito lang po yung yung town proper, yung public market po, yung yun nga po, town proper andyan lang po. So estimate ko mga 5 minutes driving lang o mga wala pa. Ayan. So ito nga po ay located dito sa bayan po ng Umingan. At ito nga po yung property na ibinebenta na 1.4 hectare. Tapos yung presyo po ng property nito ay 2 milyon. So may source po kami sa property na ito. At tinanong nga po namin kung tawag dito, yung obligation po, ang sabi naman po nila, sasagutin daw po yung obligation po ng seller. So mas maganda pa rin po, nakausapin pa rin natin yung seller po para at least ma-finalize po natin kung sakasakali. Sa 2 million po ito, presyo po niya. Kung gusto niyo pa i-negotiate yung price, ay kakausapin natin yung mismong seller po dito. So, ayun po, ang frontage po niya siguro, estimate ko na sa mga 150 po siguro, more or less. Ayun po, may mga dumadaan po sa sakyan dito. Galing po sa sa highway. Ayun po. Malapit sa bayan, mga 5 minutes lang siguro driving. Tapos may power line na rin po dito. Diyan po yung poste ng kuryente. Ayan. Dito po sa bandaron po meron po siyang bukid. Tapos dito naman po sa part na ito ay ano po siya, bakanting lote lang po siya na pwede pong gawing residential po kung sakasakali. So hanggang dun po siya. Hanggang may mga kasama ko hinahanap yung mohon. Ang sabi po kasi ng source po namin, si kuya, sabi po niya na-relocate survey na daw po ito. So ibig sabihin, ito talaga yung property na binebenta po nila. And mas maganda pa rin po na kung gusto pa natin pa-relocate survey, pwede naman po. Pero yun nga po, na-relocate survey na, itatanong na lang natin yung mga boundary po kung sakasakali po. So ang boundary po dito sa may part na yan, yung pong yung may matanim po na mais, diretso po yan hanggang doon daw po sa malapit po sa mga kabahayan. Tapos kasama pa daw po itong kawayan nito. At yan nga po yung poste ng kuryente. Andyan lang po yung poste ng kuryente. Tapos dito sa part na ito, kabahayan na po yan. Andyan lang po yung cemented road na barangay road. At sa bandaron po, national highway na po siya. Ayan po. So itong property na ito ay ideal po siya sa farming, residential. At pwede rin po kayong pwede rin pong resort or kung ano po yung gusto gawin dito. Gusto yung investment, pwede rin naman po dahil ano po ito, ayun nga po, kung anong gusto nyo gawin po sa property ito kung sakali mabili nyo po. Ayan, poultry o piggery po bawal po dahil may mga kabahayan po. Pero kung mga ilang heads lang po siguro ng baboy at mga backyard farming lang po ng mga manok, pwede naman po siguro. Pwede rin po yung mag-alaga ng mga baka, kambing, pwede po dahil dito nga po meron silang mga alagang baka, kambing. So siguro ang estimate kung ano po niya, ayun po yung pilapil po na yun. Tapos 1, 2 o 3 pinitak po dito. 3 pinitak na bukid po. Ayan. Tapos kasama daw po itong kawayan na to Tapos andyan lang po yung barangay, sabihin natin yung barangay road or farm to market road po yan. Ang ganun po, ayan. Ang luwang po ng kanyang entrada. So 1.4 hectare po. At ano pa, malapit lang po sa Tiplex Carmen, mga 20 minutes driving lang po. Tapos sa Maynila mga 3 oras po. Depende nga lang po sa flow po ng traffic po yan. Source of water po dito, deep well. At wala pa po kami nakitang nawasa dito. So source of water, deep well. At kuryente dito lang. At ano pa,
Ang sabi po sa amin, source po namin, tax updated daw po ito. At ano pa, yung mga sinabi po sa amin. At yun nga po, kaganda po ito, may mountain view. Yan po, kitang-kita po yung bulubuntukin po ng Carvalho. Ayan. Sa part po, sa taas po niyan. Sa taas po niyan, ewan ko lang kung sakop pa ng Pangasinan yan, ng Umingan, or sakop na po yan ng Santa Fe o Nueva Vizcaya na po. So, andito lang po yung way, andito lang po yung daan na ano, yung papunta lang po sa Nueva Vizcaya, yung Maliko, sabi nila, viewpoint, andyan. Tapos, andyan na po yung ano, San Jose, Lupao, andyan na po sa part na yan. So, malapit lang po sa town proper. At kahit kotse po, makakapasok po dito sa area. Pero ang suggestion pa rin po namin, mga SUV po sana. Ayan. Sedan, pwede naman. Ayan nga po, kotse sedan. Ayan. At ano pa? Iniisip ko pa po yung ano, ibang detalye na sinabi po sa amin. Ito nga po, flat terrain. At maganda rin po dito dahil may mga bato-bato na dito. Oh. Ibig sabihin po na ito, matigas po yung lupa. Dito po ay flood free po itong bayan ito. Ang bayan po ng Umingan ay flood free po ito. Lalo po sa dito sa property na ito, flood free po siya. At ano pa? Sa mga nagtatanong po kung may NPA, wala pong NPA po dito dahil malapit lang po ito ang proper. Actually, kung dito ka dadaan, kung may daan lang dito, baka wala pang 5 minutes o baka 2 minutes andun. Kasi sa part po niyan, ano po, town proper na po dyan. Ayan. So, hanggang dito po muna. Kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito na binibenta po nila, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto nyo puntahan tong property na ito ng personal, sasamahan po namin kayo para ma-discuss po namin sa inyo ng personal at may turo rin po sa inyo ng personal yung mga boundaries. At makikita nyo rin po yung dokumento na hawak nila. Sa akin po kasi nagtatanong kami ng dokumento sa source po namin. Sabi po niya wala siyang hawak ngayon. Pagbalik nyo, sabi naman po niya, kukunin daw po niya yung dokumento na Xerox lang po ng titulo. Yan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.